Yan, good day po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog. Yan, andito po tayo ngayon sa ating fish pan at dito po natin gagawin yung content po natin for today. At ang title ay pagsagot sa katanungan kung hanggang kailan nga daw ba ikakal yung alaga nating paitloging manok or yung ating layers. Sa iba naman, nasasanay na sila sa term na RTL. Yung alaga nating RTL. Which is, yung RTL naman kasi stands for Ready to Lay. Yan, abbreviation po yan. Ayan, so, ating bibigyan ng kasagutan yan ngayong umaga. Today is June 10, 2025. Ayan, so, sinasabi nila na 18 months daw nating pakikinabangan yung ating alagang paitloging manok bago natin sila ikal. Subalit minsan nakaka-confuse, may mga nagtatanong, maraming nagtatanong kung ano yung 18 months na yon. 18 months ba mula nung dumating yung manok dyan sa inyo na galing sa akin, o 18 months ba yung yung 18 months ba mag-uumpisa ba yun mula nung inalagaan ko sila since day old, day 1, or 18 months ba bago sila mangitlog? Kailan ba talaga mag-uumpisa yung pagbilang natin ng 18 months? Yun po yung ibig kong sabihin. So which is very confusing. Maging ako kanina bago ko gawin yung vlog na to, habang ako ay naglalakad papunta rito kasi doon po ako pumark. Ayun po yung pick up natin, ayan. Tsaka doon sa mga nagtatanong, yan po yung MRF natin. Ito yung pinapatambakan natin na pansamantalang imbakan, holdover area ng basura. Dito natin nilalagay yung nakukolekta nating basura sa barangay, sa kabahayan, establishment dito sa ating barangay, para yung garbage truck ng city dito niya nahahakutin. Ayan, at least malayo po siya sa kabahayan. Ayan, so kaya baka may mga may magtatanong kung ano yung mga tambak na yon. Ako na po yung nagsasabi, basura po yan. Ayan, so kanina, balikan natin yung topic natin. Kanina, maging ako, napaisip rin talaga. I do the computation, mathematics, So, kung kailan ba talaga tayo mag-uumpisang magbilang. Ayan. So, ang isang naalala ko rin bago ko gawin tong video natin today ay nung ako yung mag-uumpisa pa lang akong paitlog ng manok. Meaning wala pa po akong alagang paitloging manok maski isa. Pinag-aaralan ko muna. At nung napunta ako dun sa mga farm ng mga mentor ko, siguro mga tatlong farm yon, yung isa 60,000 capacity, yung isa 40,000 capacity, yung isa 12,000 capacity. Yung kanilang yung capacity ay yun po yung bilang ng manok na inaalagaan nila, bilang ng manok na andun sa kanilang farm, at ito yung kanilang pinapaitlog. Ayan. So may mga napansin po ako doon nung ako ay namasyal doon sa farm ng mga mentor ko. Meron silang whiteboard at doon nakasulat yung edad ng kanilang mga manok. So halimbawa si building A, 56 weeks. Si building B, 80 weeks. Si building C, or yung pangatlong building, 103 weeks. Ayan. So napaisip ako, ano yung mga ganyan kung ganun? Yan yung edad ng manok. Since yung edad ng manok natin ay unlike sa tayo kasi ang computation ng edad natin ay per annum, by year, So ako 48 years old po tayo. Nag-48 tayo nung May 22. So after a year magiging 49 na tayo. Sa manok hindi po ganoon. Weeks po. Weekly ang edad ng manok. So kaya nga po yung 16 weeks na RTL na kinukuha nyo sa akin, literal po yun na 16 weeks. Alanganin po siyang 4 months kasi nga po kung i-compute natin, may mga 31 minsan yung buwan natin. Yan, so hindi gaanong accurate, pero by pag nag-compute tayo by week, talagang 7 days a week,
Ayan. So pag 16 weeks yung RTL natin, mag-antay tayo ng 2 weeks bago sila mag-antay, bago sila mag-start na mangitlog. And then pagdating ng 27 weeks, magpipik po sila sa kanilang production. Ayan. So ang tanong, kailan natin umpisahan magbilang nung 18 months na sinasabi natin or sinasabi ng libro. Ayan. So sa tingin ko, dahil nag-compute po ako based doon sa 103 weeks na edad ng manok at porkaling na po yun, porkaling na yung 103 weeks na yan. Alisin po natin yung yung 16 weeks. So 103 minus 16, paki-compute na po. And then alisin din po natin yung linggo, yung edad ng manok natin. Kasi pagdating naman ng 16 weeks, so may 2 weeks siya bago mag-start na mangitlog. So 18 weeks yon. Pagdating naman ng 18 weeks, pa isa-isa lang naman yung mangingitlog. Hanggang sa lumilipas yung linggo, padami ng padami, lalo na kapag sila ay napailawan sa edad na 23 weeks. At pagdating ng 27 to 28 weeks, sila po ay nagpipik na po ng production. Yan. Ang sinasabi po natin ngayon, ko-compute nyo po yan, tapos i-divide nyo po ng 4. Di ba po, ang lumabas dyan ay 79 weeks. I-divide nyo po ng 4, parang 19 months ata. Ayan. So lumalabas po na 18 months po yung inyong bibilangin, at mag-uumpisa po yan kapag yung mga manok ninyo ay nag-peak na po sa kanilang pangingitlog. Ayan, kapag nag 90% na, ayan, 27 weeks na sila, start na po kayo dyan. Pwede na po kayong mag-start dyan. Although yung beyond 27 weeks, pababa sa 23 weeks, meron na po tayong tinatawag kasi dyan na yung incidental income. Ayan, meron ng mga pakunti-kunti, kahit papano pagdating ng 25 weeks. Kumbaga sa bawi na yung kanilang kinakain. So may mga ganon, may mga incidental income. Ayan, so balikan natin yung dun tayo mag-umpisa pa lang dun sa kapag sila ay nag-peak na po sa production. Dun tayo magbilang. So mula dun magbibilang tayo ng 18 months, or i-convert natin yung 18 months. Ilang 18 times 4, 'di ba? Yung 10 is 40, yung 8 is 32. So magkano po 'yon? 40 plus 32, 72 weeks po yung ating bibilangin. Idugtong nyo na po yung 27 or 28 weeks. So 28 plus 72 magiging 100 weeks po. Tama ba? Ayan, 100 weeks. Kaya yung na-recall ko doon sa blackboard ng mentor ko nung time na namasyal ako sa farm nila way back 14 years ago or 13 years ago, mabuti na lang na-recall ko, hindi ko nakalimutan, naalala ko, 103 weeks old yung edad na nung manok niya. At ang sabi niya noon, anytime pwede ko na siyang ikal, porkaling na siya, Sydney, sabi niya. 103 weeks na kasi. Anong meron ho doon sa 103 weeks? Ang sabi niya, matanda na sila, yung itlog medyo manipis na yung shell, so breakable siya, marami na yung nababasag. So talagang kapag bubuhatin mo, dahan-dahan talaga. Ayan. Pero ang sabi rin niya kasi nung time na yon, may kita pa, kaya kahit papano ayaw niya na munang ikal. At saka yung pamalit naman niya ay andun pa sa in order niya, parating pa lang. Kaya pagdating daw nung RTL, bago dumating at least 1 week bago dumating yung RTL na order niya nun, at least dun na lang niya ikakal. Ayan. So minsan umaabot daw ng
105 weeks, 108, ganyan. Pero tayo naman, hindi natin sinusundan yon. Basta ang palagi kong ginagawa, i-compute po natin kapag may kita pa. Yan, parang yung pinasyalan nating farm kahapon, yung farm ng kaibigan nating mayor dito sa Pangasinan, meron siyang parang 12,000 heads na bagsak na yung production, pero nagko-compute siya kahit papaano may kita pa. Ang dating ng RTL nila ay August pa. Yan, so wag pa niyang ikakal, hindi pa niya ikakal. Ayan. So ganun naman yung ano natin, kahit sino naman, dahil negosyante tayo, talagang magko-compute po tayo palagi. Lalo na kapag yung nataon tayo sa yung mataas na yung presyo. Ayan, so bakit natin ikakal? Sayang naman po yung kikitain natin. Ayan. So sana nabigyan ko po kayo ng idea. I-recap lang natin yung 18 months na sinasabi na pakikinabangan natin ay mag-uumpisa po yan mula noong time na nag-umpisa na pong mangitlog ng peak yung inyong mga manok. Ayan. So halimbawa nangitlog na sila ng 90%, doon po tayo mag-start na magbilang. Ayan. So yung edad ng manok natin, maglagay po kayo ng record nyo dyan palagi. Kung kailan dumating yan, 16 weeks. Halimbawa yung pang July 3 na manok natin, tandaan nyo po, 16 weeks po sila nun sa July 3. So pagdating ng July 10, 17 weeks. Ganyan. So para hindi po kayo maligaw. Pag halimbawa, medyo maedad na tong manok natin ganyan. Tapos tingnan nga natin kung ilan yung production, may kita pa ba? O ilang taon na ba to? Medyo maganda pa yung kita. Ilang weeks na ba to? Ayan. So kapag halimbawa 100 weeks na or 90 weeks na, at least alam natin meron tayong guide. Ayan. So tandaan nyo po yan. Palagi nyo pong tandaan kung kailan dumating yung RTL dyan sa inyo. Para kapag nag-compute po tayo ng edad, kahit na magpa-assist po kayo sa akin, tatanungin ko po kayo, ano bang edad ng manok nyo? Ayan, so dapat alam nyo po yan kung kailan siya dumating dyan. At ano yung edad nung dumating, 16 weeks. At yan naman talaga yung kadalasang edad ng manok na RTL kapag dinideliver. Ayan, so maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog. At marami pa po tayong mga videos dito na hindi pa natin na-upload. Dala ng may mga konting edit. Pero this time, sa araw na to, after ko pong gawin to, i-upload ko po ito kaagad. Ayan. So maraming salamat po. Message lang po kayo sa mga gustong mag-inquire. Sa number ko 0927-427-1056 0927-427-1056. Ayan, text lang po, text lang. Thank you po, God bless. Mabuhay.